Ngayong araw nga mamimili daw kami regalo ni ate. Yung ilang kasi sa mga customer namin, gumraduate sila kahapon. Kinuha ko na ngayon bagong walang laman. Chot! Wala talagang laman yan. Props ko lang yan kapag umaalis. Nadaanan ko pa nga yung inaanak ko dito. Sabi ko sa kanya, sa Pasko na lang. Dito na din pala kami dumaan ni ate. Kasi balita namin may nagbe-birthday dito. Sakto nga hindi pa kami nakakakain. Hinaya nga kami dito. Sabi ko naman, meron ba kayong palabok? Charot! Dito pala kami madalas dumaan ni ate. Kasi shortcut din to. Shoutout ko na din pala si Bobo. Naglalaro din yan sa computer shop. Magko-commute lang pala kami ni ate. Kasi isang sakay lang din papuntang San Fernando. Kapag nadaan ka na dito sa tulay, alam mo na din na nasa San Fernando ka na. Sa mga taga Pampanga pala dyan, comment mo dyan sa baba kung ano yung kwento mo dito sa tulay. Kasi ako, nahuli ako nag-jaywalking ng traffic enforcer. Kaya ngayon, marunong na akong tumawid sa tamang daan. Hindi yun chawot. Bago nga kami mamili ni ate, diretso na muna pala kami sa simbahan. Ko na lang din pala naabutan na bukas yung simbahan. Kaya pumasok na din ako para magpasalamat. At i-bless na din sana ni Lord yung mga nanonood sa mga vlog ko. Kakatapos lang pala ng mass dito. Kaya ipapakita ko muna sa inyo kung gaano kaganda dito sa loob ng simbahan ng San Fernando. Kadalasan, pagkatapos ng mass, dumidiretso sila dito. Yung mga wish ko pala dati pag pumupunta ako dito. Ngayon, unti-unti na rin natutupad. Sa totoo lang, yung dating wini-wish ko maging artista. Pero yung binigay sa akin ni Lord pagiging vlogger. Pero masaya ako sa binigay ni Lord. Kasi para rin akong bida sa sarili kong vlog. Ako na din yung director. Tulad nga ngayon, sabi ko sa kanila, paglabas ko magpa-picture na sila. Babayaran ko na lang sila ng tagi-100. Charot! Shoutout ko na din pala si ating nakapula. Pareho pa kaming nakapula. Baka bigla kami sumabog. Charot! Pagkatapos nga ng mas, medyo madilim na din. Dumiretso na din kami sa mall para makahanap na rin ng mabibiling regalo. Meron kasing isang batang lumapit kay ate. Graduation na daw nila. Kaya gusto daw niya ng regalo. Tinanong nga namin sa mga customer namin kung sino pa yung iba na graduate para bigyan na din namin yung iba. Baka kasi yung iba hindi nabigyan. Bigla nagtampo. Hindi na maglaro sa computer shop. Charot! Halos mga t-shirt na lang pala yung mga binili namin. Kasi alam din namin magagamit din nila to. Habang namimili nga si ate, tinawag ako ng mga sales. Sabi nga nila sa akin, charot! Sabay-sabay pa naman sila. Nahiya ako bigla. Sa voice over ko lang kasi sinasabi yung charot. Pagkatapos nga namin makapamili ni ate, binayaran na din niya para makauwi na din kami. Nakita pa nga ni ate, yung teacher na mga naglalaro sa amin. Isa din daw siya sa nanonood sa mga vlog namin. Wala nga kami nakita nagtitinda ng pambalot dito. Kaya pagkatapos namin makapamili, lumabas din kami ng mall para makahanap ng pambalot. Balak din kasi namin balutan yung damit. Medyo malamig kasi ngayon, kaya kailangan din silang balutan. Chawot! Pagdating nga namin dito sa loob, tinanong ko kagad kung meron silang congratulations na pambalot. Pangkasal nga lang daw yung available. At saka happy birthday. Eto na lang din palang happy birthday yung pinili ko. Para din rin ako lumayo. Kasi mabait din yung nagtitinda. Pagpasok pala namin dito, naabutan din namin sila tumatawa. Nanood ka ng vlog, madam? Yes po. Panoorin mo na lang. Nakapalo po ako sa'yo. Thank you. Anong pangalan ko? Queen. Galing. Magkano po? Sige, ano mo lang. 25 pesos na. Ay, thank you po. Bait naman. Magkano dapat to, ate? Ano? Ito. Ala, baka malugi ah. Baka ma-charge ka. Hindi naman. Thank you. Ang bait nga ni ate, kasi may pamasahe pa kami pa uwi. Babalik ulit ako dito kapag kailangan ko ng pambalot. Pabagsak na nga yung ulan dito, kaya binilisan na lang namin yung paglalakad ni ate. Sobrang bilis nga ng paglalakad namin, nasa bahay na kami. Nagpatulong pala kami kay ate Vivian na mag-ayos ng pambalot. Marunong siya magbalot ng regalo. Ako naman marunong ako manggupit. Eto na pala yung nagawa niya. Nagmukha talaga siyang parang regalo. Kasi kami dalawa ni ate yung gagawa dito. Alam na namin kaagad kung ano magiging resulta. Buti na lang talaga, marunong gumawa si ate Vivian. Sinulatan na din pala ni ate ng pangalan para di rin kayo malito sa paglalagay ng balot. Kakaiba din kasi yung size ng mga damit. Yung iba kasing graduate, elementary. Yung iba naman high school. Kaya baka magkagulo rin sa mga size. Nagpasobra din pala kami ng mga damit na binili kanina. Baka meron pa kasi kami nakalimutan. Tinabi ko na muna pala yung ibang sobra kasi natutulog na yung iba. Anong oras na din kasi kami nakauwi. Kaya yung iba nakatulog na. Pinapunta ko nga pala sila ng gantong oras. Sabi ko sa kanila may shooting tayo. Shawot! Ang saya nga nila dyan. Para daw ako si Santa. Walaan nyo na lang din kung ano yung pinapakinggan nung naglalaro. Yung makahula meron ding regalo. Shawot! Kahit pala madala sila tumambay dito, binibigyan pala namin sila ng reward kapag meron din silang achievement sa school. Sabi ko nga sa kanila dyan, ayaw namin yung congratulations sa TikTok. Wow! Congratulations!
Mayroon pa nga malungkot dito kasi sa susunod pa daw sila gagraduate. Pero binigyan ko na din kasi meron pa namang sobra. Kaya pagkatapos nga nun, sabi ko sa kanila magsasara na yung computer shop. Ayun lang. Bye-bye! Inutusan nga ako ni mama. Ako na muna daw magtinda sa tindahan. Kasi busy pa daw siya naglalaba. Tatapusin lang doon yung mga labahin. Tapos siya na yung magtitinda. Mamaya na lang daw ako matulog. Sabi ko nga sa kanya, magsara na muna ng tindahan. Kasi wala rin masyadong tao ngayon. Lalo na natutulog yung mga tao dito. Tapos yung mga bata nasa eskwelahan. Sayang daw baka may bumili ng yelo. Hindi niya alam kapag nandito ako, mas lalo siya nalulugi. Kasi kapag nandito ako, lahat ng magustuhan ko, kakainin ko. Kaso nga lang ngayong araw, nagsasawa na ako sa araw-araw kong kinakain dito. Kaya tinawag ko na muna si ate para magtinda muna sa tindahan. Hindi yan natutulog. Nagtutulog-tulugan lang para hindi mautusan sa bahay. Kahit nga may bumibili, nagtutulog-tulugan pa rin. Charot! Pero salitan pala kami nagtitinda dito. Ngayong oras talaga dapat nagtitinda si mama. Kaso naglalaba siya. Kumukupit nga ako dito sa tindahan. Kaso ang sungit na nagtitinda. Di tuloy ako makakuha. Chawot! Sa akin talaga yon. Ilagay ko lang kanina. Lumabas pala ako ng bahay kasi bibili ako ng siomay. Medyo malapit lang naman yung bilihan ko. Kaso nga lang sobrang init ngayon. Kaya kailangan kong tumakbo. Wala rin pala masyadong tao ngayon. Kasi halos sa mga bata nasa eskwelahan. Kung wala lang silang pasok ngayon, baka kabilaan na naman yung mga naglalaro ng lato-lato. Dito pala ako madalas bumili ng siomay. Kay Ate Malu. Ang dami nga niyang tinda dito. Pero yung paborito kong binibili sa kanya, yung siomay. Lagi ako nabili dito. Minsan naman kapag tinatamad akong pumunta dito, kinachat ko na lang siya para umorder. Free shipping pa. Eto din pala yung madalas kong inuulam. Lalo na kapag ayaw ko yung luto na ulam, sinasabay ko na lang siya sa fried rice. Binalik nga ni Ate Malu yung 100. Wala daw kasi siyang palit. Naubusan na daw siya ng barya. Kaya sabi ko, balik ko na lang kapag bumili siya sa tindahan namin. Kumbaga exchange gift. Charot! Pagkatapos ko nga makabili ng siomay kay Ate Malu, umuwi na din ako at dumiretso na sa tindahan para makain na namin ni Ate yung siomay. Ate magkapatid din kami sa binili ko. Kahit wala naman siya na ambag. Salitan din kami kapag may bumibili para patas ang laban. Andayan pala nagko-comment sa inyo para kami magkambal. Pero kaming dalawa hindi namin nakikita na magkamukha kami. Kaya kapag may nagsasabi sa amin sa personal na magkamukha kami, tumatawa na lang kami bigla. Eto palang soft drinks na hawak ko. Tinira ko yan. May bumili kasing isang soft drinks. Pinlastic ko na. Baka kasi hindi ibalik yung bote. Kami papagalitan ni mama. Charot! Nihintay pa nga namin dyan na may bumili ng soft drinks. Kasi nabitin kami sa nainom namin. Charot! Habang wala nga nabili sa tindahan, pumunta na muna kami sa sala para manood ng TV. Ewan ko ba sa mga tao dito, kapag nandito kami sa sala, ang daming bumibili. Pero kapag naman nasa tindahan kami, wala namang nabili. At heto nga, habang walang nabili, tinawag kami ni mama. Pumunta daw kami ng San Fernando kasi naubusan na daw siya ng stock sa mga alak. Mamaya na lang daw namin ituloy pinapanood namin kasi baka daw magsara yung binibilhan niya. Nagpalit na nga ako ng damit, di na ako naligo kasi naligo naman ako nung nakaraang araw. Dito na din pala kami kung saan lagi namimili si mama. Balot na balot nga kami magkapatid dyan kasi dito pa sa ibang bansa namimili si mama. Charot! Sobrang init din kasi sa labas kaya nakabalot din kami. Dito pala kami sa loob umorder kasi 2 karton lang ng alak yung pinapabili ni mama. Kaya medyo mabilis lang kami dito. Pagkatapos pala namin dito, balak na yung puntahan yung bahay kubo. Nadaanan na din namin kasi kanina. Kaya habang may oras pa, samahan niya muna ako magtingin ng bahay kubo. Nandito na pala kami sa bilihan ng mga bahay kubo. Ang tagal ko na gustong bumili ng ganito. Kaso nga lang yung pinoproblema ko kung saan ko siya ilalagay. Ipapagiba ko na lang yata yung tindahan ni mama para may pwesto na tong bahay kubo. Charot! Ito pala yung unang pinakita sa amin. Pagpasok mo nga, ito yung bubungad sa'yo. Ang ganda nga ng design sa taas. Ito palang kubo na to. Meron siyang 2 kwarto. Etong una kong pinasukan. Ito yung unang kwarto. Medyo malaki nga siya. Kaya kasyang-kasya yung buong pamilya mo. Kahit isama mo pa yung 2 mong jowa. Kasyang-kasya pati sa taas. Charot! Kapag labas mo pala sa unang kwarto, ito naman yung bubungad sa'yo. Hindi ako sigurado dito. Pero heto na yata yung sala. Nasa sayo na lang kung paano mo siya pagagandahin. Tapos heto naman yung sinasabi ko kanina. Yung pangalawang kwarto. Di pa nga yata tapos. Kasi may ginagawa pa si kuya. Pagkatapos nga namin masilip yung unang kubo, pumasok na kami dito sa loob. Nabutan pa nga namin sila na nagtatrabaho. Dito din daw nila ginagawa yung mga bahay kubo. Meron nga daw sila ngayon yung for delivery na. Heto nga, pinakita nga sa amin ni ate. Ipapadala na bahay kubo. Mas mahal nga lang to. Kasi hetong kubo, pwede na siyang bigyan ng aircon. Wala rin palang masyadong siwang yung kwarto. Kaya pwede talagang lagyan ng aircon. Yun nga lang mas mahal talaga siya. Kaya nung tinanong ko yung presyo, nagulat ako. Ang mahal pala ng bahay kubo. Mamaya ko na lang sasabihin. Lalo na mas upgraded to. Ang bait nga ni ate. Kumuha pa talaga ng upuan para ma-check down namin yung sa loob. Kapag daw gumana yung truck, sabihin lang daw namin magkapatid, stop the truck. Charot! Ito pala yung sa loob ng kubo. Ready na siya kasi meron ng brake. Saka yung mga ibang saksakan. Kaya pala napadpad kami dito sa bilihan ng kubo. Kasi gusto
gusto ko sanang bumili ng ganito para kapag nai-stress na ako, dito ako pumupunta. Nung una, akala ko magkano lang yung kubo. Nashock na lang ako sa sinabi ni ate. Nasa 250,000 daw yung ganitong kubo. Budget ko pa naman dito, nasa 3,000 lang. Charot! Heto pala yung butas kung saan mo pwedeng ilagay yung aircon. Heto na din pala yung huling pupuntahan namin. Napansin ko ngayon, parang ako pa yung nauuna sa nagtitinda. Parang siya tuloy yung pinagbebentahan ko. Chot! Mas mura pala tong pangatlong kubo na napuntahan namin. Heto naman, hindi siya pwedeng lagyan ng aircon. Heto yung lababo nila. Tapos may sala, tsaka isang kwarto. Dito na muna ako sa taas. Pag-iisipan ko muna kung tatambay na muna ako dito o uuwi na ako. Ayun lang. Bye-bye!